Isa sa mga pinagsisihan ko sa pagpapatakbo ng negosyo ay ang pagbukas ko ng isa pang pwesto dito sa Kidapawan. Yo, what's up? Ako nga pala, si Jeff Cinco, isang entrepreneur at meron akong 5 taong kapalpakan at kamalian at kalugian sa pagpapatakbo ng isang maliit na negosyo. Kaya kung isa kang negosyante at meron ka ng pinapatakbong negosyo, mahina ang kita, hindi lumalago, ang videong ito ay para sa iyo. Kaya tara, let's go. Bago natin umpisahan kung bakit ako nagsisi sa dinagdag kong pwesto dito sa Kidapawan, gusto ko lang ikwento sa inyo ang aking experience at karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Taong 2018 nung nagbukas ako ng isang pwesto ng beef pares business doon sa Digos. Una kong pwesto ay nandoon sa Aplaya ng Digos, Davao del Sur. Sa malaking problema ko sa pera, sa hindi ko alam pagpapaikot kung paano paikutin ang negosyo, kulang ako sa cash flow, malaking problema, paano makabayad ng renta, paano makapasahod sa tao, nagdagdag ako ng pangalawa at 3 branch ng aking negosyo. Hindi pa kumita yung una kong negosyo ay nagdagdag agad ako ng 2, hindi lang 2 kundi 3 at 4 pa. Ang problema ko kasi doon ay maliit ang kita. Yung benta namin sa isang araw ay hindi man lang umabot ng 1,000. Ganyan siya kababa. At ang nakakalungkot pa dito, yung produktong binibenta ko ay hindi man lang umabot ng 20% o 30% na markup sa bawat produktong binibenta ko. So napakaliit lang talaga ng kita o tubo ko sa bawat benta ng produkto ko. Kaya ang ginawa kong solusyon noon, dahil kinapos ako sa benta, kinapos ako sa pera, kulang yung pambasahod ko, kulang yung pambayad ko ng renta, pangbayad ko ng expenses, ng kuryente, ng tubig. Ang ginawa kong diskarte noon ay ang pagdagdag ng 2 at 3 pwesto. Na ito naman pala ay hindi nakakatulong. Kasi ang negosyong hindi kumikita ay dinagdagan mo ng negosyong hindi rin kumikita. Imbis isa lang ang problema ko, nagiging 3 o 4 pa ito. Pero naniniwala pa rin ako sa negosyong pinaglalaban ko. Ginawa ko ang lahat, diskarte ko, tinrabaho ko, hanggang sa ako nga ay sumuko. Oo, sumuko ako, tumigil ako, hindi ko tinuloy yung negosyo ko. Kasi mga boss, isipin nyo naman, sa loob ng 3 taon na yan ay kahit saan-saan ko na lang nilipat yung negosyo ko. Dinala ko pa nga doon sa amin sa lugar na napakalayo, 150 kilometers mula sa tinitirhan ko. Dinala ko siya sa ibang lugar. Sa pag-iisip o sa pag-aakala na pag ang negosyong kong ito na pinakamamahal ko ay ilipat ko sa ibang pwesto, ay siguradong gagana ito. Oo, yan yung mga palagay ko dati, yan yung mga akala ko dati na hindi ito mabenta dito sa lugar na to, idalhin ko na lang dito sa kabilang dako ng mundo. Pero yun na nga mga boss, no, kahit ginalingan ko pa, kahit nilupitan ko pa, hindi pa rin nabenta yung produkto ko. Kasi nga mga boss, kulang, wala pang market sa mga panahong yun. Paano ko ba nasabi na walang market? Taong 2018 po mga boss, no, 2017 and 2018 nag-start yung beef pares business ko. Pero sa panahong yan, wala pang nakakakilala kung ano yung produktong binebenta ko. Hindi nila alam mga boss, no, na yan pala ay beef pares. Kasi nga bago nga ito sa market at walang nakakaalam kung ano ba yung produktong tinitinda ko. So pagkatapos ng mahigit 3 taon mula 2018 mga boss hanggang 2021, yan pa ang panahong sinuko ko na, tinigil ko na, at wala na talaga mga boss, no. Hindi ko na pinaglaban ang negosyong aking minahal at aking ginusto. Kasi nga, sa loob ng 3 taong yan ay puro ako abono. Puro palabas ang pera. Walang pumapasok na benta. Kasi nga, yung market hilaw pa. At yung produkto ko ay hindi kilala. At yung markup ko napakababa pa. Kaya nga, napakalaking problema sa ginawa kong pagdadagdag ng pwesto. Biruin mo ba naman sa loob ng
2 taon, nagbukas ako ng 4 agad na pwesto. Hindi pa kumita yung isang pwesto, dinagdagan ko agad ng 2 at 3. O di ba? So, andun nagkaletse-letse lahat kasi nga ang ginawa kong diskarte noon ay kukuha ako ng pera. Halimbawa, dito sa isa kong pwesto, may benta siya, halimbawa 5,000. Kukunin ko yon para ipangtapal sa kabilang pwesto. Napakaloko talaga. Maling diskarte sa cash flow. Kung yung problema mo ay hindi mo sinolusyonan, maling solusyon ang ginawa mo, siguradong mag-domino effect yan. Hanggang sa tataob ang iba mo pang negosyo. So bakit nga ba ako nagsisi ngayon na nagdagdag ako ng isa pang pwesto dito sa Kidapawan? Ang totoo niyan mga boss ay hindi ko naman talaga pinagsisisihan, no? Ang totoo niyan nagsisi ako kung hindi ako sumubok na magbukas ng isang branch dito. Kasi nga mga boss, ngayong buwan na to, ngayong araw din na to, eksaktong araw ngayon ng 28, ngayon ang araw ng aming ika-unang anibersaryo dito sa Kidapawan mismo, ang Zell Salon Kidapawan branch. Kung hindi ko sinubukan mga boss, no, kung hindi ko sinubukan ang aming market dito sa Kidapawan, ay hindi ko malalaman nagagana pala ang aming negosyo. 'Di ba? Isa sa pagsisisihan ko sana kung hindi ko to tinira, kung hindi ko pinaglaban, 'di ba? So, anong maaral na matutunan natin dito? May mga negosyo talagang kahit galingan mo, kahit lupitan mo, ay hindi talaga para sa iyo. Katulad ng ginawa ko. Yung negosyo namin ginusto ko, pinaglaban ko, talagang tinarbaho ko. Alas 3 ng madaling araw gigising na ako, matutulog ako alas 12 ng madaling araw din para lang ma-prepare ko ang aming mga produktong kinakailangan, di ba? Yung negosyo kong yon, yung beef paris talaga, ay na-realize ko na hindi para sa akin yon. Bakit naman? Bakit kamo? Kasi nga mga boss, yung negosyong sinubukan ko, yung beef paris namin, ay hindi ko core gift. Wala akong alam, unang-unang problema doon, wala akong alam sa negosyong yon. Hindi ako marunong magluto, nag-hire pa ako ng ibang tao, ng ibang kusinero para lutuin yung produkto ko. Ngayon, ikumpara mo sa ginawa naming negosyo ngayon. Ito yung Zell Salon. Hindi sa pagmamayabang mga boss, no? 3 taon pa lang kami sa market. 3 years pa kami kasi nag-start kami noong 2021. So magpo 4 years kami ngayong February. Meron na kaming branch na 3. Ang negosyo namin ay tungkol sa buhok, sa pagpapa-straight, sa pag-treatment ng buhok, tamang pag-treatment, sa mga nails, no? Isa sa mga ipagmamayabang ko sa aming negosyo, i-core gift to ng asawa ko. Bakit ko nasabi? Mga boss, yung asawa ko ay meron ng 14 years na experience sa isang salon. Dati kasi, makwento ko lang, dati mga boss, mga 2012, no? Mga 12 mga 2011, nag-start na yung asawa ko pumasok sa isang salon. Bilangin nyo, 2025 na ngayon. So mga 14 years na siya sa loob ng salon. At yung serbisyo naming binibigay mga boss ay hindi kami talagang pipitsugin, di ba? Mga dekalidad ang aming produktong ginagamit. At ang aming serbisyo talagang solid na solid. Kaya naka-mark up agad kami ng malaki. Kailangan malaki yung markup, syempre. Kailangan malaki yung profit mo. Kasi ito yung gagamitin natin pang reinvest sa ibang pwesto. 'Di ba? Hindi ka pwedeng mangutang para mag-reinvest, magtayo ng ibang pwesto, magbukas ng bagong branch. Hindi pwedeng ganon. So ang ginawa namin, yung kita namin dahil mataas ang markup namin, dahil malupit ang serbisyo namin, dahil kami ang the best. The best mga boss. Kami ang pangmalakasan dito sa aming lugar, 'di ba? So kung ayaw mo pang maniwala, hindi ka pa kumbinsido sa mga sinasabi ko, ikaw na mismo ang pumunta mga madam, no? Subukan nyo ang aming produkto, subukan nyo ang aming serbisyo, at sigurado akong pupusta ko na napakabangis namin dito. Isa sa pagkakamali ko noon, nung nag-start yung parisan namin, nagbukas ako ng 2 branch, 3 branch, 4 na branch nang hindi galing sa kita. Bakit? Kasi mga boss, mga madam,
wala naman talagang kita yung ginawa kong negosyo. Nagdagdag ako ng 2 branch, another branch, galing sa utang. Galing sa perang hindi naman kinita. Kasi wala naman talagang kita yung binuksan kong negosyo. Kasi nga, hindi yun malupit, hindi yun core gift ko, at maliit yung markup ko doon. So, yan yung mga problema sa ginawa kong negosyo. Ikumpara ko ngayon, sigurado talagang makakalaban kami sa market. Talagang lalaban kami. Hindi kami papatinag sa mga competitors namin. Sa pagnenegosyo mga boss, talagang mahirap, no? Mahirap siya, lalo na pag baguhan ka pa lang. Maraming problema na hindi mo akalain na iyong nasolusyonan. Lalo yan sa mga tauhan, problema sa benta, problema sa expenses na kailangan mo yang tutukan. Kasi pag hindi mo yan nakita mga boss, lalo niyang benta, expenses na yan, paano pagpasok ng pera at paano lumabas ang pera, baka tataob ka. Kasi baka akala mo ang dami mo ng benta pero wala palang kita. Magkaiba ang benta at saka kita talaga. So dapat nakapokus ka sa pagpasok pera at paglabas ng pera. So bakit ko nga ba ito sinasabi sa inyo? Kasi mga boss, no, naniniwala ako kasi na ang pagnenegosyo ay hindi to para sa sarili natin. Ang pagnenegosyo ay para to sa susunod na henerasyon. Halimbawa sa amin, isa sa pinaniniwalaan namin na gagawin namin ang pagnenigosyong ito hindi para kami ay yayaman. Wala na tayo sa ganung landas mga boss. Nagnenegosyo kami para mabago na ang aming susunod na henerasyon. Kwento ko lang mga boss, no. Kami po ay pinanganak na mahirap. Hindi naman sa ganong mahirap, pero kung merong pinakamahirap, nandun kami sa mahirap. Talagang yung kita siguro ng papa ko noon ay mga below, mga 10,000. So, mahirap talaga yung buhay namin. At wala kasing mga negosyante sa pamilya namin. Merong mga negosyante ng akong tito, pero hindi talaga sila yung sagaran talaga ang gusto sa pagpapatakbo ng negosyo. So ngayon mga boss, kung walang ganong klaseng utak negosyante para sa pamilya namin, syempre wala na tayong magagawa. Tayo na ang gagawa nun, tayo na ang babago ng ating henerasyon. So kung isa kang buhay ngayon ay nagtatrabaho, kung ang buhay mo ngayon ay nandun lang sa trabaho, papasok sa opisina at uuwi, wala namang masama dyan. Pero kung gusto mong mabago, wala pang nagnenegosyo, wala pang gustong baguhin ang henerasyon nyo, mga boss, huwag ka nang maghanap ng iba. Ikaw na, pumusta ka na, hindi para sa sarili mo, hindi para yumaman ka, kundi mga boss, para sa susunod na henerasyon, yung anak mo, yung apo mo, meron kang maipapayo na totoo, walang kabudulan. Hindi payong ganyan, hindi payong magbenta sa masa, hindi payong dapat mura, no? Dapat totoong payo, yung totoong experience ng mga malulupit at mababangis na negosyante. Ang pagnenegosyo ay napakahabang problema. Ang gagawin lang natin, tayong mga negosyante, tayo ang susolusyon sa problema, lalo na sa ating bansa, sa bansang Pilipinas, dahil palubog na ang ating bansa mga boss. Kaya kung isa ka sa gustong magbago sa inyong henerasyon at sa gustong magbago sa bansa natin, mga boss, umpisahan mo na ang pagnenegosyo at wag mong habulin yung pera. Umpisahan mo yung pagnenegosyo, gamitin yung core gift mo at para maka-mark up ka ng malaki, may kita ka, may profit ka para gamitin natin sa pagpapalaki ng ating negosyo para naman marami pa tayong tao na matutulungan na makapagtrabaho. Di ba? Ganyan kasarap ang buhay may negosyo. Ganyan siya kasaya. Yung meron kang taong napasok mo sa iyong negosyo, isipin mo mga boss, konti lang tayong mga negosyante. Napakadaming mga empleyado. So ngayon, nasa sayo na kung dadagdag ka pa sa pagiging empleyado o gagawa ka na lang ng negosyo para naman makatulong ka sa ibang tao. Di ba?
Napakaganda. Pero alalahanin mo mga boss, hindi siya madali. Hindi siya easy money. Napakahirap, masalimuot, napakasakit sa ulo ang pagpapatakbo ng isang negosyo. Pero kung kahit ganun pa man, mga boss, lagi mong tandaan, kailangan mong masolusyonan ng bawat problema na iyong dinadaanan at mga boss, huwag kang tumigil. Yan lang yung sekreto natin. Huwag kang tumigil, umpisahan mo na ngayon, trabahuin mo na ngayon dahil wala na talaga. Huwag ka nang maghanap ng iba, ikaw na ang gumawa. Kaya magnegosyo ka na. So yan lang muna mga boss, no? Medyo napahaba ang aking kwento. Ito nga pala mga boss, ito yung salon namin. Kung kayo ay naghahanap ng safe, di kalidad, quality, na magandang serbisyo, magandang produkto, mga branded po gamit namin na products, no? Hanapin nyo lang. Search nyo sa Facebook, Zell Salon, Digos, and Kinabawan Brands. Bibigyan kita ng special discount pag sabihin mong nakapanood ka ng video ko. At yan lang muna for today's video mga boss. At huwag kalimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Ako si Jeff Cinco, nagsasabing kumbate. Permi. Bye bye! Trabaho talagang pagnenegosyo.